Gulat na gulat si Carlos ng kanyang matuklasan na ito nga palang si Lynette ay naroon pala sa medical mission. Nakita rin niya na kasama nga ito sa picture kung saan isinangga ni Annalyn ang mga kaganapan doon sa medical mission. Sinabi niya rito na hindi rapat itong si Lynette ay tumabi kay Moira. Alam niya kung gaano kasama si Moira at traitor ito, maaaring nagdadrama lang ito at hindi talaga totoo at sincere sa kanila. Alam kasi niya ang pag-uugali nitong si Moira. Kaya naman sa labis niyang pag-alala ay agad niyang tinungo ang naturang medical mission. Subalit hinarangan nga siya ng pulis na nagbabantay roon nang makita nga na wala roon ang kanyang pangalan. Tanging mga nasa listahan lamang ang pwedeng pumasok. Ngunit nanggigigil nga itong si Carlos kaya naman inaaway na nga niya ang naturang pulis. Sinabi niya na may karapatan siya sapagkat doktor o mano siya. Balit sinabi ng pulis na walang magagawa kahit na doktor pa siya dahil sumusunod lamang sila sa kung ano ang protocol at hindi sila basta-basta magpapapasok sa loob ng kulungan nang wala nga pahintulot. Halos away na nga ni Carlos etong babae na nakaharang sa kanya. Gulat na gulat rin siya nang biglang dumating itong si Giselle. Sinabi niya nakakaiba pala itong si Carlos. Hindi niya sukat akalain na meron pala siyang ganung pag-uugali, nagiging unprofessional dahil nagawa niya makipagtalo. Kahit alam naman niya na bawal, pilit niyang pumasok. Sinabi ni Giselle na ngayon lang niya nakita si Carlos na ganun ang reaksyon. Hindi niya sukat akalain na may tinatago pala siyang baho. Dito nga ay galit na galit din ito si Carlos at sinabi kay Giselle natigilan siya at huwag siyang susubukin sapagkat hindi niya kilala itong si Carlos. Well, sinabi nga ni Giselle na wala siyang pakialam kung sino pa man siya. At sabi rin niya ay bagay na bagay nga raw sila nitong si Moira sapagkat pareha sila na parang may bulkan na tinatago na kapag kalaunan ay sumasabog. Ang kaibahan nga lang daw ni Moira, ang bulkan ni Moira ay sumabog na pero sa kanya ay lihim pa ring tinatago. Sana nga lang daw dumating ang time na malalaman ni Lynette ang tunay niyang pag-uugali or batid niyang nararamdaman na ni Lynette na meron siyang tinatagong bulkan. Wala na ngang nagawa itong si Carlos dahil hindi na nga siya tuloy nakapasok sa loob ng kulungan. Hanggang sa mga ilang saglit bigla na lamang nag-announce dahil meron nang nangyaring komosyon sa loob ng kulungan. Ito nga ay si Madam Lutos na nagdeklara na ng hold up at hinostage na nga ang mga taga-Apex na nasa loob ng kulungan. Nasa panganib na ngayon sila at kinausap nga itong si Giselle at dito nalaman ni Giselle kung ano ang pakay ni Madam Lutos. Yun nga ay walang iba kundi makausap ang kaisa-isa niyang anak na si Carla. Balit na problema nga itong si Giselle sapagkat hindi niya mapapagbigyan itong ang si Madam Lutos dahil nga kasalukuyan namang inooperahan ang kanyang anak at hindi nga ito pwedeng maistorbo dahil maaaring malalagay naman sa alanganin ang buhay nitong si Carla dahil kailangan na nga ang operasyon sa madaling panahon. Rinig ni Justine ang problema ng kanyang ina. Kaya naman, nagsuggest siya. Sinabi niya rito na may naisip siya na idea sa nais ni Lutos. At yun nga ay mag-volunteer na kausapin itong si Madam Lutos. At magpanggap nga na anak niya, subalit tatagumpay naman kaya si Giselle at si Justine sa kaniyang mga plano o mabubuko sila nitong si Madam Lutos dahil alam na alam ni Madam Lutos ang boses ng kanyang anak at hindi siya pwedeng linlangin. Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Please subscribe!